Natakot na ako na baka mamatay na rin ako. Hindi ko pa naipakita ng maayos yung pagkatatay ko sa mga anak ko. Lagi pa ako nagdadasal na makarecover pa ako. Si Jess Adobas, 60 years old. Bago pa man siya ma-stroke, may mga senyales na mangyayari ito sa kanya. Nakakaramdam na ako ng pagkahilo-hilo. Minsan para ako natutumba. Palabas na ako ng bahay, nahilo ako at biglang natumba. Buti na lang nakita ako ng pamangkin ko, naagapan ako. Tumaas po yung dugo, 180/120. At dahil sa tinamong karamdaman, labis ang naging kalungkutan ni Mang Jess. Depressed ako. Naalala ko kasi na ganun din yung nangyari sa tatay ko. Patagal ding inalagaan. Worried ako dahil giging useless yun na nga ako. Alam ko magiging invalido na ako. Si Gemma, matagal ng kaibigan at kapitbahay nila Mang Jess. Naging gabay nila sa oras ng pangangailangan at naging daan para makilala ang Laminine. Na-stroke siya, inabutan ko siya ng Laminine. Dahil dito sa amin kasi yung compound na to parang isang pamilya, lalo na sa kanila dyan sa taas. Sa pag-inom ni Mang Jess ng Laminine, unti-unting napansin niya ang magandang pagbabago na dulot nito sa katawan niya. Pinainom ako ng Laminine dahil naniniwala akong gagaling ako. Naumpisa na akong malagalaw yung katawan ko. Umpisa na rin akong maglakad-lakad. Pati yung kamay, naikilos ko na. Hindi na nila ako ganong inaasikaso. Bagamat salat sa pinansyal na aspeto, pinipilit ni Mang Jess na makainom ng Laminine araw-araw. Dahil po sa kakulangan ng pera at umaasa lang po ako sa kapatid ko, isang bihis lang po ako nakakainom ng Laminine sa isang araw. Malaking pagbabago na po ang nangyayari sa buhay ko. Gumana ang pakiramdam ko, hindi na sumisigip yung pati puso ko. Sa tulong ng kapitbahay at pagdamay mismo ng kapamilya, naging susi para bumuti ang kalagayan ni Mang Jess. At sa tulong ng Laminine, ang pagbuti ng lagay ng kanyang kalusugan ay tiyak niyang aasahan.